Nagulantang ang mundo ko nang makita ko ang kapatid ko na nasa ko habang nagjojorkes. Dear Ate Vine, isa ako sa beloved fans ng inyong confession page. Sabi ko nga grabe pala ang mga nangyayari sa mundo. Iba't ibang suliranin. Hindi ko akalain na mangyayari din sa akin ang mga nababasa ko lang din dito. Pakitago na lang ako sa pangalang Rosa. 3 kaming magkakapatid, ako ang pangalawa. Noong nag-asawa na ako ay lumipat na kami sa ibang lugar sa Manila. At may anak kaming isa ngayon ay 6 years old na. Parehas kaming may trabaho ng asawa ko. Ako ang pangarawan at ang asawa ko ay panggabi. Pinili namin ang mga schedule namin para kahit may mga trabaho kami, mababantayan at maasikaso pa rin namin ang aming anak. Maraming pagsubok sa isang may pamilya na. Pinakamahirap ay yung biglang magkakasakit ang iyong anak. Tapos nagkataon na hindi ka siya ang pera naming mag-asawa. Buti na lang at nang nagkataon na nagkasakit ang anak ko, tinulungan ako ng aking kapatid na nasa abroad. Laking pasasalamat ko at ng aking asawa sa kapatid kong iyon na si Nida. Lumipas ang 1 taon. Umuwi ang kapatid ko galing ibang bansa para magbakasyon ng 2 buwan. Nakiusap siya sa akin na dito siya sa bahay tutuloy. Para Manila lang at madaling bumiyahe patungo sa airport. Wala naman naging problema sa akin at sa asawa ko. Naging pabor pa sa akin dahil may nagbabantay sa anak ko. At nakakapagpahinga ng ayos ang asawa ko. Sa akala ko lang pala, pag umuwi ako ng bahay, naaabutan ko pa ang asawa ko. Minsan nagkasabay pa kaming kumain sa hapunan bago siya pumasok sa work. Isang araw, hapunan iyon. Kumakain kami ng hapunan, sinabi ng anak ko, Mama, si Papa laging natutulog sa tabi ni Tita. Hindi ko iyon inintindi. Kasi salitang bata lang naman yon. Pero nang titigan ko ang asawa ko, tahimik lang siya. Hindi man lang siya nagsalita. At namumula pa ang mukha niya. Sumunod na beses. Ganun na naman ang sinabi ng anak ko. Kaya tinanong ko ang kapatid ko kung ano ang ginagawa nila ng asawa ko. Bakit ganun na lang ang sinasabi ng anak ko tungkol sa kanila ng asawa ko? Sagot lang niya, hay nako, ewan ko dyan sa anak mo, batang-bata pa. Malisyoso na. Baka yung nakita niya ay yung ginigising ko yung asawa mo kasi kakain ng tanghalian. Kaso, ayaw bumangon. Tapos sumandal lang naman ako sa kama niyo. Kasi nagtitiklop ako ng mga damit niyo. Paliwanag ng kapatid ko, pinagsabihan ko na rin ang anak ko na bawal yung mga salita na binibitawan niya, tita niya yon. At ako lang ang mahal ng papa niya. Isang araw, day off ko at ang asawa ko. Kaso mag-aanak ako sa binyag, kaya umalis ako ng araw na yon. Ang asawa ko ang naiwan sa bahay dahil wala din ang kapatid ko. Umalis siya para pumunta sa mga kaibigan niya dahil napasarap ako sa kwentuhan sa binyagan. Hindi ko napansin na gabi na pala. Halos schoolmat ko kasi ang mga kumare at kumpare ko. Mga 7 PM na ako umalis sa binyagan. At dumaan muna ako sa grocery para mamili ng mga needs sa bahay. Pag-uwi ko ng bahay, mga 9:00 na ng gabi. Bukas naman ang mga ilaw, kaya alam ko mga gising pa sila. Pagpunta ko sa salas, nakita ko ang anak ko. Natutulog sa sofa, pawis na pawis. Wala man lang electric fan. Kaya binuhat ko ang anak ko para dalhin sa kanyang kwarto. Pero nang papalapit ako sa kwarto ng asawa ko, mahina rinig ko. Habang ako ay papalapit sa pintuan, palakas ng palakas ang boses na iyon, nanginginig ang mga laman ko. Ang lakas ng tibok ng puso ko. Pero dahil kalungko ang anak ko, nilampasan ko ang kwarto namin, inilapag ko muna ang anak ko sa kwarto niya, at agad akong tumungo sa kwarto namin ng asawa ko. Wala nang patumpik-tumpik pa. Binuksan ko ang pinto. Laking gulat ko sa nakita ko. Pumasok ako at agad kong sinabunutan ng kapatid ko. Nag-iyak na siya ng sobra dahil sa sakit. Ang masakit pa itinulak ako ng asawa ko. At sabay yapos niya sa kapatid ko, ano ka ba? Bakit kailangan mo siyang saktan? Kasalanan ko. Sa akin ka magalit, wag sa kapatid mo. Hindi mo na ba naaalala ang mga itinulong niya sa atin? Sa anak natin noong kailangan natin ng pera, wika pa ng asawa ko. Natigilan ako at lumabas ng kwarto. Habang nag-iiyak ako sa salas, lumapit ang asawa ko. Nagsorry siya, pero ang pinakamasakit, sinabi niya na hindi niya sinasadya. Napamahal na siya rito, kahit sa maikling panahon lang, at kung hindi ko kayang tanggapin ang tungkol sa kanilang dalawa, ako na daw ang bahalang magdesisyon. Tatanggapin daw niya, sobrang sakit yung ako na nga ang nasaktan, pero parang ako pa ang kailangan magtiis. Dahil may anak kami, umalis na ang kapatid ko. Hanggang sa makabalik na ito sa ibang bansa. Akala ko, sa pag-alis ng kapatid ko, magiging okay na kami ng asawa ko. Hindi pala, simula nang mangyari iyon, hindi na kami bumalik ng asawa ko sa dati. Mas malimit na niyang katabi ang cellphone niya,
Alam ko nakachat niya ang kapatid ko. Malamig na din siya sa gabing malamig. Malayo na siya sa dati. Parang ibang tao na ang kasama ko sa bahay. Gusto ko pa sanang maayos ang pagsasama namin. Pero parang kailangan ko nang bumitaw. Kumakapit kasi ako dahil sa anak ko. Dahil sa pagmamahal ko. Dahil sa sumpaan namin sa harap ng altar ng kami ay kinasal. Pero sobrang sakit na. Sagad hanggang buto. Gusto ko sanang payuhan niyo ako ngayon. Kailangan ko talagang magising ang utak ko. Salamat.